Nangako po ang gobyerno na pabibilisin ng Administrasyong Marcos Jr. ang paglalabas po ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Yan ay para mapasigla at mapabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Maalalang matumal po ang paglago ng ekonomiya ng bansa mula nung maghigpit ang gobyerno sa pondo para po sa infrastructure. Bunsod pa rin po yan ang malawakang korupsyon sa flood control projects. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na magiging balanse ang gobyerno sa paggasta para sa infrastructure. Kahit pabibilisin ang pag-release ng pera ay magiging maingat pa rin ang gobyerno pagdating sa pondo para sa mga proyektong ito. Magkakaroon din ng ad hoc subcommittee para magbantay sa implementasyon at resulta ng mga nasabing proyekto para matiyak na nagbibigay o naibibigay sa tamang contractor ang mga ito. Inaasahang madadagdagan po ang kita ng nasa 2,000 mangingisda sa San Agustin sa Romblon. Yan po yung oras na makabitan na ng solar panel sa isang ice plant. Inaasahan ngang makakabit ang mga solar energy system pagdating ng buwan ng Setyembre at makatutulong sa pagpapababa ng gastusin sa operasyon. Pwede na kasing makamit ng planta ang 70 kilowatt hours na requirement nitong kuryente para sa 10 oras sa operasyon kada araw sa tulong po yan ng solar power. Hindi na rin kakailanganing umasa ng planta sa koneksyon ng kuryente sa power grid. Makatutulong din ito sa pagpapababa po ng presyo ng mga ice block na kinakailangan para mapahabang shelf life ng huli ng mga mangingisda. Bumuo na po ng federasyon ng mga stakeholder mula sa industriya ng ube para magbigay ng representasyon at direksyon kasunod ng pagsikat ng ube. Kasama sa United Ube PH Association ang mga magsasaka, kooperatiba, trader, exporter, researcher, ahensya ng gobyerno at iba pang industry players para masuportahan ang industriya. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung gusto ng Pilipinas maging isa sa pinakamalaking exporter ng ube, mahalagang mapalakas po ang industriya para makamit ang demand para rito at matiyak na nakikinabang ng tama ang mga magbubukid. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nadagdagan pa nga ang bilang ng mga patay ilang buwan matapos tumama po ang malakas na lindol sa bansang Venezuela. Ayon kay National Assembly President Jorge Rodriguez, nasa higit 6,400 ang nasawi. Mas mataas po yan ng 137 nitong nagdaang linggo. Samantala, abot po sa 86,000 ang bilang ng mga naitalang sugatan. Hunyo nang tumama ang kambal na lindol sa nasabing bansa. Sa bansang Greece, 3 patay nang bumagsak pong sinasakyan na private helicopter sa Sifnos Island. Ayon po sa investigasyon, sumabog ang aircraft matapos bumagsak sa tolos sa isang bahagi po ng sikat na island destination. Bagamat kaagad na-recover ang labi ng 3 biktima, hindi pa matukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan nila. Sa iba pang balita, naglunsad naman po ng fish competition ang syudad sa Libya bilang tugon sa dumadaming populasyon ng kanilang nakalalasong isda. Isinagawa yan sa syudad ng Misrata nitong nagdaang linggo. Umaabot po sa halos 500 isda ang nakuha ng mga nakilahok sa kompetisyon. Ang nasabing poisonous na fish species ay ang Lagocephalus celeratus na matatagpuan po sa Mediterranean Sea. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.